Director Gualberto N. Gualberto, Regional Director ng LTFRB Region 8. Maylene Mordeno, isa po akong health consultant dito po sa health therapy company dito sa Ormoc City. Marian Santos, mula po sa Ormoc City. Zenia Castro. William Donald Castro, isa po akong technician po, nakatira po ako sa Ormoc City. Ang tawag po nila sa akin ay Boss Ramon. Tunay ko po talagang pangalan, Ramon Pamatian po. Kasalukuyan ko pong hanap buhay ay welding. Rafael Malana, kasalukuyan nakatira dito sa Sugod, Southern Leyte. Ako po ay isang area manager sa isang lending business. Dito po sa opisina ay tinatawag po nila akong Sir J or Sir Nino. Ako po ay isang branch manager. Ang tawag po dito sa akin sa opisina, Sir Natoy. Ang buo ko pong pangalan ay Renato T. Pardilla Jr. Bilang Katoliko, hinangad ko po noon na magpapako sa krus. Ganon talaga yung pangarap ko noon. Inaalam-alam ko na noon kanino po ako pwedeng magtanong, paano ko matulungan para po ako ay magpapako sa krus. Maliit pa lang po kami kasi yung pamilya ko kasi namin, religyoso talaga. Dibotong Katoliko po yung mga ninuno namin. Pumupunta po kami sa iba't ibang lugar. Meron fiesta, meron ding mga pagsisimba doon. Kasapi po ako sa mga yung tinatawag na mayroong mga hermano, very active po ako dyan. Nung ako'y nabautismuhan sa Saksi ni Jehovah, may oras na binibigay sa amin na mabuno namin yon. Sa loob ng isang buwan, kailangan nakapag-mission kami ng ganitong oras, halimbawa of 20, 40 hours, depende sa iyong kapasidad sa pagbimisyon. Dati sa relihiyon ko kasi, yung masaklap lang, walang doktrina. Basta lang nabinyagan ka nung bata, anong pagpanganak mo sanggol, nabinyagan ka, ano ka na, Katoliko ka na. Turo po sa amin dati, si Kristo ay Diyos. Yun po ang nabigyan siya ng respeto, pagpapahalaga sapagkat siya po ay Diyos. So, syempre, doon naman kami pinalaki, kaya lahat po kami talaga, kaming magkakapatid, hindi ko kami pwedeng kumain na hindi nagsa-sign of the cross, nagpapasalamat, hindi pwedeng hindi kami magsimba. Ang natatandaan ko po, kasi yung ipinamulat sa amin, ay itong krus po. Sinasabi ng mga pare na talaga itong krus, talaga itong simbolo ng kaligtasan. Yung lahat ng tao doon, dinadalhan namin ng maliit na Santo Niño. Sabi po ng pari namin, yun ay Batang Jesus. Dapat daw ay kilalanin ng mga tao na yun ay ang Batang Jesus. Tulad po ng mga naririnig ko sa mga matatanda, lalo po sa mga tiyahin ko kasi mga devoted talaga yun na Katolik. Yung lagi ko lang naririnig sa kanila na kung saan po tayo namulat, doon na po tayo mamamatay. Naririnig ko na, huwag kang mag-iglesia kasi iglesia ni Manalo nga daw. Huwag kang mag-iglesia kasi maraming bawal dyan. Mga parang kabuti daw na umusbong, na hindi naman daw sila yung totoong relihiyon. Pag nag-iglesia ka daw, aalamin nila kung magkano yung kinikita mo sa loob ng isang buwan. Tapos sisingilin ka daw nila ng 10%. Iba raw na reliyon, papasok sa loob ng kapilya, hindi ka na makakalabas. Bata pa po ako, lagi po akong dumadaan sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Lagi po akong nakatingin. Kapilya po ng Iglesia ni Cristo, hindi mo po kababakasan na nasira. Kaya mapapansin naman po natin na kahit po maraming mga kalamidad na dumadaan, ang bukod tangi po ang Iglesia ni Cristo na nakatayo sa harap po ng maraming bunsaling na pinsala. Nag-invite sa akin na mag-iglesia ni Cristo. Yung asawa ko, sinasabi niya, sino niya, mag-iglesia na tayo. Nung first na invitan ko doon, sumalubong sa akin yung scan, tapos pinakilala niya ako hanggang doon. Sige, balik ka bukas kasi may pamahayag daw kami. Yung sa iglesia po, mission po yung sa bahay nila Canuel Acevedo.
Doon po ko nakinig ng aral. Nagpaulak na ho ako. Yung leksyon ho, yung paghuhukom, kinilabutan ho ako eh. Kasi sa Katoliko, wala namang tinuturo sa aming paghuhukom. Sa akin, okay na sa akin purgatorio. Nakaset na ho ang mind ko. Habang ako'y nakikinig, nasasaktan po ko doon sa leksyon. Kasi ang leksyon po, tungkol po sa mga rebulto. Kaya, nung marinig ko sa ministro na nagturo sa akin kay kapatid na Antonito Cornelius, nakita ko talaga na dahil sa kagustuhan kong maligtas, hindi ko pwedeng tanggihan kung ano ang nakasulat sa Biblia. Masasabi ko, ito na ata yung hinahanap ko. Kasi habang naglalakad po talaga ako papasok ng kapilya noon, ang gaan po ng lahat. Sa kaayusan, pagpasok ko lang po ay naggagay na po sa amin yung tinatawag nilang diakono at diakonisa. Doon pa lang sa awit, mararamdaman mo na yung pakay ng Diyos sa iyo. Tahimik po. Kumbaga, solemn siya. Mafe-feel mo talaga na maayos yung mga isinasagawang pagsamba. Napakatahimik po. Kasi sobrang pagdating po sa iglesia, sobrang solemn po. Nare-realize ko noon na ito na yung tunay na pagsamba. Ito na yung tunay na relihiyon. Ang naobserbahan ko sa pagtuturo, ang mga aral, yung mga turo, ay galing talaga sa Biblia. Nandun talaga nakapaloob. Napapansin ko na bawat katanungan ko ay doon kinukuha sa Biblia ang kasagutan, hindi sa kanilang personal na opinyon. Yung nakasulat sa Biblia, yung pinagbabatayan ng kaligtasan. Ang pagkakaiba po sa mga relihiyon na unang inaniban ko at saka sa Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, bagamat nagbabasa noon ng Biblia yung ibang relihiyon na una kong pinasukan, eh hindi naman lahat detalyado. Samantalang sa Iglesia ni Cristo, itatanong lang eh. Ito yung tanong. Babasahin natin yung sagot nakasulat sa Biblia. Kung anong talata, ilang ganun lang sa Biblia eh. Talagang nandyan na yung talata. Doon ko talaga malinaw na tinanggap yung pagkakaiba ni Kristo at ng Diyos. Biblia na yun eh, makikipagtalo pa ba ako? Napakaliwanag ng mga doktrina eh. Isa po sa mga bagay na nagpasya ako na maging iglesia. Tinawag po talaga niya ako. Marinig ko po yung ukol sa pagtuturo tungkol sa sugo. That time, nung marinig ko po yung aral na yun, talagang, kumbaga, napukaw yung aking atensyon. Ang unang pasya ko, magpapadoktrina po ako at aanib po ako. Narinig ko po yung tungkol doon sa paghuhukom, bawat babasahin. Sa isip ko, ito lang ganito sa Katoliko, ba't hindi kami minulat ng ganito? Ay yung pagyukod sa Diyos-Diyosan, bawal pala yun. Doon ko talaga napansin yung kaibahan ng tunay na relihiyon doon sa ibang relihiyon na una kong pinasukan. Ang turning point ko po sa pag-anib sa loob ng iglesia ay nung ako po ay nakapakinig kay Eduardo V. Manalo sa kanyang pahayag sa live streaming. Kaya po, doon po, napukaw po ang aking natutulog na damdamin upang ako po ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang turning point po ng pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo, nalaman ko na narito pala ang kaligtasan sa Iglesia. Ang turning point ko sa pag-anib ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, napatunayan ko talaga, hindi ko kailangang tutulan dahil gusto kong maligtas. Ang kaligtasan, yung pagsunod sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang naging turning point ko po kung bakit ako umanib sa iglesia ay yung sa araw ng paghukom. Na wala po palang kwenta yung pagpapagal mo dito sa mundo. Kung pagdating ng araw na mamamatay ka, sa impyerno, sa dagat nagatang apoy ka lang pala mapupunta. Wala ko palang kwenta. Mula po nung napagpasyahan ko na ako'y umanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ko po naiwasang ako po ay usigin
kasamahan ko pa sa trabaho. Marami pong kaibigan akong nawala. Halos di na ako nila pinapansin dahil sumasamba na raw ako sa Iglesia ni Cristo. Pagdating ko po sa pag-iiglesia, bigla ko na lang pong ang daming komento nila. Kahit masasakit na salita, sinasabi na nila sa akin. Nung nag-iglesia ako ni Cristo, bali araw-araw ko po yung narinig sa mga kasamahan ko na, ano ba yan? Bakit ka mag-iglesia ni Cristo? Maintindihan naman ng Panginoon kahit hindi ka magsasamba. Asawa ng auntie ko ay lagi niya pong sinasabi sa akin na kumain ka na ba ng dinuguan? Pero hindi ko naman po yun pinapansin sapagkat alam ko po yung totoo, yung nasa Biblia po na bawal talaga. Naramdaman ko po yung pag-uusig ng pamilya ko. Ilinapit ko po ito sa destinadong nagdoktrina po sa akin. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, alam mo ba yung pinagdadaanan mo? Ito yun, halika. Sabi niya. Binasa niya sa akin yung Biblia. Doon ko naramdaman na hindi ko namalayan habang binabasa niya sa akin, pinakikinggan ko. Hindi ko namalayan yung tumutulo na pala yung luha ko. Yung nararanasan ko sa pagkakataong yon ay ibinabala na ng Panginoong Jesucristo na mararanasan din ng kanyang mga tagasunod. Habang dumaranas ng mga pag-uusig, ay dumaranas din kami ng mga pagsubok. At naramdaman ko na sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig, nandoon pa rin yung Panginoong Diyos. Hindi po kami pinabayaan maging aking buong sambahayan. Kung ang pag-uusapan ho ay pagtupad, hindi ho nila kami mahahadlangan. Kaya sabi ko, bahala na ang Diyos. Kung mawalan kami ng hanap buhay, kung hindi ito para sa amin, kung saan kami dalhin, bahala na ang Diyos. Isa sa mga faktor na nauna yung aking papa na maging kaanib dahil sa nakikita ko man siya, iba man pala talaga ito, nag-iba na. Sa dinami-dami po ng relihiyon na pinasukan ko, sa dinami-dami po ng relihiyon na natry ko, sa Iglesia ni Cristo lang po talaga gumaan ang lahat. Kakaiba na po yung naramdaman ko. Almost 10 years po na paglilingkod ko po bilang sakristan. Hindi ko po naramdaman. Kaya ganun na lang po yung paninindigan ko na kahit ano po yung sabihin nila sa akin, kahit layuan ako nila, ayos lang po kasi nasa tunay naman po tayo na paglilingkod. Unang-una sa lahat po, ang pinanghawakan kong panindigan sa ganung mga pagsubok sa lahat po na nagawa ng Diyos para sa akin po. Wala na akong rason para susuko, atras. Usigin nila, mas lalo akong gaganahan. Mas na lang magtutumibay. Nabautismuhan po ako July 26, 2022. Nabautismuhan po ako noong October 1988 sa Central. May noong 2005, August 19, 2010. February 29, 2020. May 2002. Pagkatapos po ng bautismo, sobrang blessings po siya. nung araw ng bautismo, gabi pa lang ginagaya ko na yung sarili ko. Excited na excited ako sa mangyayari. Maligaya po ako doon dahil doon po ako pisa na naging Iglesia ni Cristo po ako. Napakagaan po ng aking pakiramdam at doon po napatuloy yung aking. Pag tinitingnan ko yung mga pinagdaanan ko, yung mga sakripisyo ko mula doon sa ibang relihiyon, ito nang magiging wakas. Kaya yun ang pinakamasayang araw po na nangyari sa buhay ko, yung bautismo po. Pagkatapos ko magbihis, bumalik po ako sa loob ng kapilya. Talagang nagpasalamat po ako kasi sa dinami-dami po ng napagdaanan ko, sa dinami-dami po ng pag-uusig na dumaan sa buhay ko, umabot pa rin po ako sa banal na bautismo. Sabi nung asawa ko, ba't di tayo mag-akay? Kasi nakakapag-inganyo nga tayo sa kanila na mag-treatment doon sa machine ho namin. Ba't di tayo mag-akay? So ngayon po, meron nung every 7:30 ng umaga, meron ho kaming doktrina sa dako bago ho kami maghanap buhay. At lahat ho ng staff ko, na dating mga Katoliko, bautisado na ho sila lahat, awan ng Diyos. Malaki po ang naging pagbabago, una sa paniniwala po. Dahil sa talagang nandito naman ang talagang totoo.
ang dami yung nabago sa buhay ko. Naakala ko nung wala pa ako sa iglesia, normal na gawain lang. Kagaya nung pagkain ng dugo. Tinanggal ko siya talaga. Kasi utos ng Diyos yun eh. Nung nagagawa ko dati, nung ako'y hindi pa iglesia, gagawin ko na po. Kasi naunawaan ko po yung aral eh. So, talagang nasa iglesia lang yung tunay na paglilingkod po. Dati kasi, walang sisimba lang kami. Tapos parang walang pagpapala galing sa Panginoon. Iba kasi pag mag-iglesia ni Kristo po tayo, ang gaan ng feeling. Napakalaki po ng pagbabago nung naging Iglesia ni Cristo po ako kasi yung umuusig sa akin, yung lola ko, ay natutuwa siya kasi wala na nga ako sa bisyo. Nabago sa akin yung pag-uugali ko. Dati kasi, iba akong magsalita sa asawa ko, sa mga kapatid ko, sa nanay ko, pero nabago siya sa turo ng Iglesia ni Kristo. Ano po ako parang pusong mamon. Madali po akong sumuko. Ang dali-dali ko pong nadadala sa mga sinasabi ng iba. Nung naging Iglesia ni Kristo po ako, ang mga nabago po is yung pananampalataya po. Kahit ano man pong suliranin o pagsubok na meron ka o dumating sa buhay mo, talagang mas sinunod ko na po kung ano yung tama. Kung ako ay nabautismuhan, na pwede ka pong magsimula ulit na magbagong buhay. Sa gitna po ng maraming pagsubok, lalo na po sa pandemya, ay yung pamilya ko po talagang naging matatag bilang isang Iglesia ni Cristo. Wala kaming tigil sa pagpapanata. Nananalangin kami na sana malampasan po namin yung ganitong pagsubok. Ang nangyari po nun is, nawalan ako ng trabaho. Pero nung pagdating ng mga nanalangin lang po ako nun eh. Dinaan ko lang po talaga sa panalangin lahat. Kaya mga ilang araw po, bigla na lang pong may oportunidad na dumating sa akin. Nandun talaga yung problema, lalo na yung sa trabaho ng asawa ko, ako. Pero nalampasan namin yun dahil nandyan ang Panginoon, nakagabay sa amin. Kahit gaano kahirap ang buhay, nandyan siya, nandyan yung Panginoon. Walang imposible talaga. Meron tayong matinding pananampalataya sa Diyos. Yan po ang nagiging sandata namin upang mapaglabanan namin ang lahat ng yan. Napakalaki po ng naitutulong po una ng pamamahala. Kasi kung mapapansin po natin, lalong-lalo na po yung panahon ng pandemya, bukod tangi po ang Iglesia ni Cristo na siya pong nagsasagawa ng mga pagsamba. Wala po kaming sawang maganyaya po sa inyo na magsuri sa Iglesia ni Cristo dahil nandito po ang kaligtasan. Hindi po kami magsasawa na maanyayahan kayo at upang sa ganon ay matuklasan din nyo ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sa mga kaibigan ko po, mga kamag-anak, na mga nagtataka bakit nasa lobo ako ng Iglesia ni Cristo. Na dati ho magkakasama ho tayo sa isang relihiyon at sa lahat po ng makakapanood. Subukan niyo hong magsuri. Hindi ko muna sasabing mag-iglesia kayo ni Cristo. Suriin niyo muna. Gusto ko rin makasama kayo pagdating ng panahon sa mga pagsamba po. Sa aking mga mahal sa buhay, mga relative, maging sa mga hindi ko po kakilala na makarinig at makapanood nito, inaanyayahan po namin kayo. Magsuri po kayo sa mga aral na tinutupad po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gaya po namin, nung una, sinuri po namin ito at dito natuklasan po namin ang tunay na kaligtasan ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo lamang. Iniimbitahan ko po kayong magsuri sa Iglesia ni Cristo. May mga uploaded videos po sa Facebook at sa YouTube. Ay welcome na welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.